Good morning! Kahit ang ingay dito, mag-video pa rin ako. Ito real talk ng isang creator, guys, o isang vlogger. Kayo ba, hindi pa kayo kinakaya ng mga pamilya niyo nung nagsisimula pa kayong mag-vlog? Kasi kami, yung mga pamilya kasi namin, pag sinasabi nila, uy, vlogger ba yun si sinasabi, iwan ko lang, hindi ko alam, baka nasiraan na yan. Kasi, hindi ka pa sikat, hindi ka nila kilala. Ganun talaga yung buhay ng isang vlogger, isang creator. Kailangan mo magsasalita kahit nag-iisa ka. Kasi, kailangan mo doon sa video mo na magpakita ka tapos magsasalita ka doon sa video mo. Tapos, kahit saang lugar, mag-video ka talaga. Tapos, sasabihin ng mga kasama mo na kamag-anak mo na, oh, andyan naman, nag-video na naman. Ikaw lang mo isa mo, huwag mo akong isama. Pero siguro kung sikat ka na, pag nag-video ka, gusto pa nila sumali. Pero kasi hindi ka pa sikat, ayaw nila makuha doon sa video mo. Yun yung totoong buhay ng isang creator, isang vlogger. Ang hirap pala maging isang content creator. Noon kasi hindi ako naniniwala na sabi nila mahirap daw yung isang content creator. Noon patawa-tawa lang ako. Ngayon, ako na yung nasa kalagayan ng isang content creator. Ang hirap para maging isang content creator. Lagi ka naghahanap kung ano yung may content mo, anong may upload mo ngayon, bukas o sunod na araw. Ang hirap maging isang content creator. Kahit magluka-lukahan ka na dyan o magsira-siraan ng ulo, wala pa rin pumapansin sa iyo kasi hindi ka sikat. Yan yung hirap ng isang hindi sikat na vlogger. Kaya yung iba nagla-livestream na lang lagi. Kasi pag wala kang upload, doon mo makukuha na lang yung yung revenue mo doon sa pagla-livestream. Tapos yung mga palipad, doon mo na lang makukuha yun. Kasi pag hindi ka hindi ka mag-livestream, hindi ka sikat na vlogger. Wala kang revenue, zero yung mo. Kaya yung iba doon na lang inuubos yung time doon sa pagla-livestream. Kasi alam nila doon sila makakuha ng O alam natin bilang isang vlogger na pag lagi kang nagla-livestream, tapos isa ka ding nagpapaangat ng isang YouTuber, yan, malaki yung chance mo na makakuha ka doon sa revenue na hinihingi ni Lolo na 100. Kasi pag hindi ka magla-live, wala. Ka na lang, umabot ka na lang ilang taon sa YT, hindi mo makuha yung $100 mo sa revenue mo. Kasi ang hirap kukunin yung revenue sa YT, lalo na pag hindi ka sikat na vlogger. Totoo yung sinasabi nila na kami, para kami nasiraan ng ulo. Nang dahil yun sa paggawa namin ng ng content. Kahit ginagawa namin. Hindi madali yung buhay ng isang creator. Kaya lahat sinasabi ng mga tao na kami nasisiraan na kami ng ulo. Nang dahil yun sa paggawa namin ng mga content. Kaya maawa, maluin naman kayo dyan. Pansinin nyo naman yung mga namin, ha? Thank you for watching, guys.